Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. For general life, ang message po ninyo ay Seven of Swords. Ayan. So, mag-iingat po kayo. This is an important warning para sa inyo because this is an energy of liar, cheater, and stealer. So you need to be very vigilant, be careful with the dealings with other people. Mag-iingat kayo sa mga pakikitungo ninyo sa ibang tao, lalo-lalo na sa mga strangers or lalo-lalo na sa mga bago ninyong kilala. Do not give your 100% trust right away to the people around you, kasi hindi mo alam kung ano yung nasa isip ng iba, hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng iba, na lalo na hindi mo pa sila kilalang kilala. Kaya anything valuable, whether that is tangible or non-tangible, keep it close to your heart. Bantayan ninyo yung mga importanteng bagay para sa inyo, okay? Mga ideas ninyo, wag ninyong i-share yan sa iba. Strategies, plans, don't share that to other people yet. At hintayin mo muna, na yan ay talagang maging ready na. Mas maganda ngang sila na lang ang makadiscover na ginagawa mo na kung ano man ang mga plano mo, hindi ba? Kung going to be a surprise, para hindi na nila maagaw yan sa'yo, para hindi nila makuha yung idea mo, yung ganon. Kasi there could be people na nagbabantay lang kung kailan nila makuha sa'yo yung mga ideya mo, mga plano mo. Kasi pwedeng napakagaling mong mag-isip, napakagaling mong dumiskarte, kaya maaring binabantayan yan ng ibang tao, para agawin sa'yo. Pagdating sa inyong money, career, and finances, we have 7 of Wands. Siguro, kayo, Taurus, siguro napakagaling mo talaga. You really have a very creative mind at napaka-wise mo, napaka-smart siguro. Magaling ka. Kaya even siguro sa trabaho, baka talagang kayo, maraming naiinggit sa'yo. Maraming naiinggit sa'yo and they want to take you down. Kasi baka mabilis kang umakyat sa inyong tagumpay at nagtataka sila. 'Di ba? Bakit ang bilis mong umakyat sa tagumpay? And maybe because magaling ka, smart ka, 'di ba? Clever ka, yung ganon. Kaya maging mapagmatsyag at maging mapagbantay ka din. Take care of your valuables, take care of your ideas, take care of your at trabaho. Kasi there are people siguro sa trabaho na naiinggit talaga sa'yo. Pwede kang siraan ito, pwede kang isabotage, kaya dapat maging careful ka. Wag mo silang bigyan ng room para magawan ka ng hindi maganda. Okay? So yun, maging mapagbantay ka. Maging vigilant. At we have 2 sevens, So number 7 is a very lucky number, lalo-lalo na pagdating sa pera. Kaya, I suggest, pakitignan po ninyo, i-google ninyo anong ibig sabihin ng number 77 for more guidance. Kasi marami pang guidance, information, insights na ipinaparating sa inyo and Divine Universe through that synchronicity. So, number 77, pakicheck. Pagdating sa inyong relationships naman, family, ganon, 9 of Pentacles, so napakaganda. Kasi, parang comfort ito, maaring komportable ka pagdating sa inyong relasyon, lalong-lalo na siguro din sa inyong pamilya, komportable ka, you are very you have a very loving and harmonious family siguro, and relationships with your person and friends, and even sa bawat isa sa pamilya ninyo, maybe very harmonious and loving ang inyong relasyon, at kaya komportable ka, masaya ka, maganda yung inyong pakiramdam, maluwag, maaliwalas ang inyong pakiramdam at ang inyong pag-iisip. Meron ditong contentment, na siguro nararamdaman kayo sa inyong pamilya, pati na rin sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, or kung anumang klaseng relationship ang meron kayo. Kaya, swerte, At siguro din, kaya may ganong pakiramdam kasi pwedeng, in terms of finances din, siguro, kayo, komportable din kayo, financially comfortable din kayo, financially free, at kayo,
Maybe you are very abundant and prosperous din. Kaya, masaya ang lahat. Kasi, yun, baka nabibigay mo din, napoprovide mo din yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. No? So, final message ninyo, Taurus. I would like to say thank you din po sa inyong mga support sa aking channel. Thank you for sending me super thanks. Thank you for your donation. At sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na sa aking channel. Ano? And thank you sa mga nag-subscribe na. Don't let pride get in your way. Ayan, kasi yung pride po, parang insekto lang din yan, ano, na nakakasakit. No? Katulad din na ng anay. 'Di ba? Nagiging peste yan sa bahay. Naninira ng tahanan, naninira ng structure ng bahay. Ganon din ang pride. Sinisira din ito yung structure ng ating mga relasyon. Kaya, as much as possible, don't allow your pride to get in your way para na magkaroon kayo lagi ng um, masayang relationship with other people, whether kaibigan yan, kapamilya, or yung person ninyo, or sa mga katrabaho ninyo. Alisin natin yung pride, no? Kasi, imbes na kunyari, merong pag-aaway na nangyari, imbes na kayo'y magpapakumbaba, imbes na kayo'y makikipagbati na, imbes na gagana ang inyong pakiramdam na magfo-forgive na kayo, kung paiiralin ninyo ang pride dito, 'di ba? Na mas lalong nagpapatuloy ang pag-aaway, mas lalong nagpapatuloy yung communication gap ninyo, yung hindi mas nai-extend yung sitwasyon na hindi pa kayo nagbabate, hindi pa kayo nag-aayos, no? Kaya as much as possible, imbes na pride ang pairalin ninyo, buhayin ninyo yung love and understanding, no? Kasi with that, mas magiging masaya, maganda, maaliwalas ang inyong pakiramdam at walang bigat sa dibdib, no? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.